of the enemy sa aming pakikinig. And we pray, Lord, na mag-focus po kami sa amin pong topic sa gabing ito. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Okay, so ang ating pong Bible verse, kasi sa chapter 2 na po ito, no? Day 2. Kumbaga sa purpose-driven life, day 2 na. Yung nakaraan, day 1. Okay, so ito po ay day 2 na. So, nung binabasa ko po ito, praise God, no? Another matututunan na naman namin, no, sa aming mga churches. Bagamat minsan ay naganap na or magaganap pa lang sa bawat isa sa atin, sa mga churches na kinabibilangan natin, mas mainam na napapakinggan na natin itong mga ganitong pag-aaral, no? Salamat sa buhay ni Pastor Rick Warren. Talagang inanoint siya ng Panginoong Diyos at talagang tinuruan, pinalago, no? Kaya ganoon na lang yung kanyang mga kapatiran na lumago rin. Now, dito po, hallelujah, sa Proverbs chapter 23. Paborito ko po ang Proverbs, no? Mga kawikaan ni Haring Solomon. Okay? Basahin ko po muna sa English. So, ang sabi rito sa LB version, sa Proverbs 23:23, get the facts, no? Yung at any price, no? Get the facts at any price and hold on tightly, no? Kapit daw ng mahigpit to all the good sense you can get. To all the good sense you can get. Ayan. So, basahin ko po sa Tagalog. Sabi rito sa magandang balita, no? Version, Tagalog, Proverbs 23:23 o Kawikaan 23:23. Hanapin mo ang katotohanan. Ganda, no? Kaalaman at unawa. Ano yung pinapahanap? Katotohanan, kaalaman. Sabi ni Nanay Andrea kanina, ay nagkulang siya ng kaalaman. Sige lang siya ng sige, hindi niya alam, no? At unawa. Ayan, tatlo yung binabanggit dito. No? At ang maganda rito, sabi rito sa pagpapatuloy, pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Huwag pababayaang mawala, no? Ano yung topic? Hanapin daw natin yung truth, yung kaalaman at yung unawa. Ayan. So purihin ng Panginoon. Napakaganda. Isang verse lang. Pero tuturuan tayo ng Panginoong Diyos at pinadaan niya kay Pastor Rick Warren. Now, sabi rito, ito po yung title nito, mga kapatid. Hallelujah. So, ang title po nito, saan na ba yung, ayan. Ayan, okay. Ang title po nito ay Myths, M-Y-T-H-S, Myths about Growing Churches. Kaya nga, Purpose-Driven Church, ang libro nating pinaghihimay-himay sa tulong ng Panginoon. Pag sinabing myths o M-Y-T-H-S, ang ibig pong sabihin nun sa Tagalog ay alamat. Ayan. Mga alamat tungkol sa lumalagong templo o lumalagong church o paano mga tayo po yung church, no? At ang sabi rito ni Pastor Rick Warren, yung mga alamat-alamat na yan o yung mga myths na yan, no? Children growing up in America. Si Ate Beverly nasa America, no? Children growing up in America learn many myths, no? Doon daw sa Amerika, sabi ni Pastor Rick Warren, marami daw alamat na natutunan ang mga kabataan doon. And sabi rito, Santa Claus, ito yung mga natutunan, ano? Kahit tayo nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, sabi rito, Santa Claus brings present via reindeer. No? Yung sinakyan ni Santa Claus. Ano pa? The Tooth Fairy exchange money for teeth. The Easter Bunny hides candy and eggs. Yan yung mga alamat, no? At hanggang ngayon, meron pa rin gumagawa, no? When the groundhog sees his shadow, we're in form or bad weather, the moon is made of Swiss cheese, no? So some of these myths o yung mga alamat na ito ay are harmless. Pag sinabing harmless, mga kapatid, ito yung hindi nakakapinsala. Itong mga alamat na ito. But others can cause great harm.
Ayan. Some of these myths are harmless, but others can cause great harm. No? Malaking pinsala rin ang magiging cause nito. Kapag ito'y nagpatuloy at hindi ito naputol, no? Itong mga alamat na ito, no? Yung iba talagang hindi si Jesus Christ pag December, ano? Hindi si Jesus Christ ang inaalala, kundi si Santa Claus. Yan yung mga alamat, no? Na nakagisnan din natin, hindi lang sa Amerika. Now, sabi rito ni Pastor Rick Warren, I have always loved the passage in the Gospels where Jesus challenged the popular myths or conventional wisdom, no? Yung conventional na kaalaman of this day. The New Testament records 20 times where Jesus used the phrase, you have heard it said, but I say to you, no? Yan yung mga sinabi o binanggit 20 times, no? Sa sabi rito sa New Testament. I once preached a series of messages based on these instances called myths that make us miserable. So only when we base our lives on the bedrock of God's word, we will know the truth that set us free. Alam niyo po mga kapatid, nung binabasa ko po ito, talagang nung babalikan po natin yung mga nakaraan natin, nung tayo mga bata pa, napakarami nating mga napakinggan na kwento ng mga iba't ibang myths o alamat, no? At nung tayo po ay natuto na at nalaman na natin, nabuksan na yung ating mga spiritual na mata at yung spiritual ears natin, mga pandinig, ito pala ay napakalaking pandaraya rin sa ating mga buhay, no? Bilang isang Kristiyano. At ang sabi rito, God's word will we know that the truth that set us May free. luto na. Kaya salamat sa Panginoong Diyos dahil merong salita ng Diyos, may Bible na dati iniipis-ipis lang, alikabok lang, ngayon binubuksan na po natin. Binabasa na po natin. Natututo na tayo. At dito natin nakita kung paano tayo lumaya at dito natin naramdaman kung paano tayo pinalaya ng salita ng Diyos. So many myths about large growing churches are circulated, no? Pag sinabing circulated, umiikot. Circulated among pastors and church leaders, no? Talagang mga sikat na pastors, no, sa Amerika na binanggit dito ni Pastor Rick Warren. So, while many people have heard about the so-called mega church, napakaraming so-called mega church, no? Talagang malalaking churches, no? Hillsong, napakarami, no? Planet Shakers, no? So, few outside these churches know what is actually happening inside them. Pansinin niyo, no? Sa mga churches, sa mga sinasambahan natin, marami ang mapapansin natin na minsan parang hindi okay to, hindi maganda to. Bakit ganon si ganito, si kapatid? Bakit ganon si pastor? Bakit, no? And kung mapapansin niyo, mapapansin niyo, sikat ngayon si Kibuloy, no? Na talagang marami pala siyang minomolest siya at naglabasan na sunod-sunod at hindi siya mahagilap ngayon. Hindi ko na po alam, hindi na po ako nakapanood ng balita. Pero yung last na panood ko, talagang hinahunting po siya, no? Pinapalabas po siya, no? At talagang merong mga anomalya na nangyayari. Merong mga pangit na nangyayari, no? So, inaccurate assumption are made Saan? sometimes out of envy. Arsenal? Nangyayari po ito sa loob ng church. Sa loob ng gawain ng Panginoon. Nangyayari po itong envy na ito. This is a poison, mga kapatid. Inggit. Hindi lang dito sa ating mga panambahan, kundi dito rin sa Zoom. Sa mga gawain dito. Nagkakaroon ng mga inggitan. And sometimes out of fear. And sometimes due to ignorance, no?
So if you are serious about seeing your own church grow, you must be willing to challenge much Wait, hindi na much of the magkakalat. conventional wisdom about large and growing churches Gusto mo na that itlog? you hear today. Meron po Ha? ditong 8 na mga alamat kung bakit yung ibang mga churches, no, ay talagang patuloy na pinalalago ng Panginoong Diyos. At pag-uusapan po natin yung 2 alamat, no, na tinutukoy dito ni Pastor Rick Warren. Number 1, na myth, MYTH, alamat. The only thing that large churches, ayan, care about is attendance. Attendance, no? The only thing that large church care about is attendance. Yung bang tipo na, sige lang, mahalaga naman po yun na maraming dumalo. Napakahalaga nun, no? Pero, tandaan po natin na hindi basehan ng Panginoong Diyos ang attendance. At ang sabi rito ni Pastor Rick Warren, the truth is, you won't grow large if that is all you care about. In the entire history of Saddleback Church, no, growth, we've only set 2 attendance goals. And the both were in our first year, we do not focus on attendance. Sabi ni Pastor Rick Warren, hindi sila nagpo-focus sa attendance. We focus on assimilating all the people God brings to us. Pag sinabing assimilating, no, yung maging bahagi ng gawain ng Panginoon na ipinadala ng Lord. Hindi sila focus sa attendance. Well, Saddleback Church yun. Iba naman yung mga churches natin, no? But ang tinutukoy dito, attendance campaign and advertising may bring people to your church once. But they will not come back unless your church delivers the goods. Bakit nga ba bumabalik-balik yung mga bagong na-invite natin sa panambahan? No? May pwede ba kayong magbigay ng, sige, mag-open na microphone kahit sino po sa inyo. Bakit kaya bumabalik sa ating panambahan itong mga na-invite natin ng mga bago? At syempre, tumatanggap yan sa Panginoon. No, yung mga pastors diyan, no, ng bawat church natin, pinapatanggap yan sa Lord, no? Bakit naman kaya bumabalik? Ayan. Sige po. Sino po ang may nais na kahit isa lang? Siguro, para sa akin kaya sila bumabalik. Siguro, kinonvict sila ng Holy Spirit. Yun po, yung pagkakalam ko doon. Amen. Kaya Praise God. siguro, ganun. Ayan, Ganun okay, po. basahin natin. Amen. Praise God. Salamat. Purihin ng Diyos, no? At ayan, sabi ni Ate Nika kasi po sa treatment na natatanggap. So, praise God. May treatment spiritually. Okay? Siyempre, dahil spiritual, church yan eh. No? At talagang nandoon na, number 1 na siguro kaya sila bumabalik, naramdaman nila. And sure, naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. Naalala ko po si Ate Veronica nung umattend siya sa JIL diyan sa Taiwan. Na ang ano niya, ang patotoo niya, nung pumasok siya dun sa church na yon, sa panambahan na yon, sa JIL Taiwan. Although malayo, nakaramdam po siya ng parang babagsak siya. Yung mahihilo. Naikwento niya po yun, mga kapatid. Ayan, sabi niya, I will never forget my first day po. Yan. Umattend siya and iyak siya ng iyak, kung di ako nagkakamali. Ate Veronica. No? Why? Because, no, sorry to say, ayaw na kalaban na a-attend tayo sa mga ganitong gawain or pupunta tayo sa mga church, no, kung saan the Holy Spirit ay talagang sobrang lakas. And bakit kaya nahilo si Ate Veronica that day? Sunday na yon. Because yung bad spirit
na unti-unting lumalabas sa kanyang katawan ay ayaw na ayaw. Para daw siyang babagsak. That time, talagang marami. Sabi niya, siya na may sabi, madami po kasi akong karga. Ayan. And bakit ngayon? Hinahanap na natin yung gawain ng Diyos. Bagamat meron pa na natitira. And praise God, because the Holy Spirit, sinasamahan niya tayo. Inaalis niya yung mga karga ng bad spirit. Kaya napakasarap na umaattend tayo sa ganitong gawain sa mga face-to-face church natin, no, sa inyong mga lugar. Because hindi lang po ito po'y karagdagan. Ito po'y pagpapalakas din po sa atin. Even ako, no, pinalalakas ako nitong gawain ito. Syempre sa Panginoon ito online ito. At ang napakahalaga dito, yung mga kapatiran natin na hindi nakakadalo face-to-face, hindi nakakalabas, lalo yung mga OFW, tulad ko na OFW din, ay talagang nafe-feed tayong lahat. Pinalalakas tayo. No? And kami nga ay meron pang face-to-face, tapos meron pang online. So talagang nafe-feed tayo. And pag hindi tayo nakaka-attend sa ganitong mga gawain, parang may kulang. Parang ang bigat. Tama ba? Pero tandaan po natin na dito sa number 1 topic, no? The only thing that large churches care about is attendance. Pero tayo mga kapatid, kahit ilan lang tayo, walang problema. As long na ang pinuntat, kinlik natin dito, pagpasok natin dito, sa Zoom gawain na ito ng Panginoon, ay maramdaman nating lahat ang presensya ng Panginoong Diyos. Hindi yung, ay umatin si ganito, aatin din ako. Umatin si Brenda, aatin din ako. No? Umatin si Ate Beverly, nako baka pagalitan ako, aatin. Hindi ganon. Hindi tayo aatin dahil kay Pastor Randy. Hindi tayo aatin dahil kay Pastor Art. Hindi tayo aatin sa kahit kanino. Umaaten tayo dito mga kapatid dahil ito yung gawain ng Panginoon na maramdaman natin yung kalakasang ibibigay ng Panginoong Diyos and not about the attendance. We need the presence of God. Amen? Yun po ang importante. Ay, naku, atin na naman. Kung makikita ko na naman si ganito, naiinis ako sa ganitong kapatid natin. Wag. Umattend ka. Mas lalo ka pa nang umattend. Because kapag umattend ka at nakita mo yung kinaiinisan mo at magli-leave out ka na, talo ka kapatid. Talo ang nagli-leave sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya napakaganda nito mga kapatid. Itong ating inuumpisahan na purpose-driven church. Kasi tuturuan talaga tayo Meron pa nga nung nagba-Bible study kami sa Saudi Arabia, sa bawat kwarto, nakita niya lang yung tsinelas nung kinaiinisan niyang kasama namin. Ay, hindi na ako pupunta. Wala na, talo siya. Talo siya dahil yung isa, hindi niya alam na nainis pala sa kanya yung isang kapatid, tapos hindi pa siya umattend. Yung isang kapatid, walang kalaman alam, no? Yun ang problema. Dapat mga kapatid, pag gano'n, nasaktan ka niya, halimbawa, nasaktan ako ni Ate Shirley, no? Hindi ko pa dapat patagalin yun. Sasabihin ko kay Ate Shirley, nasaktan mo ako. Hindi ko nagustuhan yung pagsasabi mo sa akin ng ganitong word. Sabihin mo agad. Huwag mo patatagalin. Hindi yung umaattend ka sa gawain ng ganito, meron ka pala sama ng loob sa iyong kapwa mananampalataya. Di ba malinaw naman ang sabi ng Bible sa Matthew, bago ka sumamba sa Panginoon, iwanan mo muna yung handog mo. Makipag-ayos ka muna doon sa nanakit o nakasakit sa iyo o kinaiinisan mo para masarap yung pagdalo mo sa gawain. No? Yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Masarap sumamba sa Panginoong Diyos nang wala kang bigat na dinadala. Amen? At ang sabi rito mga kapatid, no? Sa pagpapatuloy, hallelujah, to maintain consistent growth. Ito, ayan. To maintain, para daw ma-maintain natin, magpatuloy tayo, consistent growth ng ating spiritual, you must
offer people something they cannot get anywhere else. Ano ba yung mga inihahain ng mundo? Diba ang sasarap ano? Ang sarap, gustong-gusto ng laman. Gustong-gusto ng laman. Pero ano ba yung tamang paraan para yung mga in-invite natin na mga bago is malaman nila na may kakaiba rito. No? Hindi katulad nung Catholic ako, parang may kakaiba dito sa gawain yung ito. Mas napuspos ako, naramdaman ko yung pagmamahal. Naramdaman ko yung pag-welcome ng inyong mga kapatiran. Dapat meron silang mararamdaman ganun. Yun ang kailangan na ino-offer natin lalo sa mga bago. Hindi yung pagdating, ay, ganun din pala sa Katoliko, no? Nagsisiraan din pala. Ayan. Paano pa babalik yun? Ganun din pala yung chismisan pa rin ang chismisan. No? So, yun ang problema doon. Okay? Siraan ang siraan. Wala rin palang pinag-iba. No? So, hindi na babalik yun. Kaya sabi rito, you must offer people something they cannot get anywhere else. Yung makita nila yung tunay na pag-ibig, pagmamahalan bilang kapatiran, bilang pagkakaisa ng bawat isa, and hindi itinataas ang sarili, kundi ang Panginoon. Ay, na-bless ako sa inyong gawain. Dapat ganun, no? Na-bless ako sa gawain. Talaga nakita ko, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Babalik uli ako. And sasali uli ako sa inyong cell group, no? Para gusto kong iba yung ganun ang babanggitin ng tao na yon, no? Nung kaluluwa na yon. Now, if you are preaching the positive, sabi rito, life-changing good news of Christ, if your members are excited, no? Yung membro ng church, no? Are excited by what God is doing in your church, no? If you are providing a service where they can bring unsaved friends without embarrassment, and if you have planned to build, train, and send out those you win to Christ, attendance will be the least of your problems. People flock to that kind of church. It's happening all around the world. No? Marami, mga kapatid, no? Sa buong mundo, ang nagkakaroon ng interest na dumalo sa gawain. Kapag ganun, ang ginagawang strategy, no? Kapag talagang hindi yung tipo na, ay ano ba yan? Bakit ganyan? Meron kasi yung ganito no? Pagpasok ng church, siyempre, yung iba, pumapasok, yung may mga hikaw pa, no? Tad-tad ng tato, or kung ano man, na kung manamit ay napakaiksi, labas ang cleavage, no? Minsan ang nambubuli pa niyan, mismong nasa loob pa ng church. Pero pag mga ganun mga kapatid, pwede naman po natin silang sabihan, no? Ng kapatid, no? Ito'y syempre sa gawain ng Panginoon. At sabihan natin ng may pagmamahal, ng may pag-ibig. Huwag nang may paghuhusga, no? Kasi kaya nga sila natin ini-invite dahil merong mga sakit ang bawat isa sa atin. Lahat tayo may mga sakit. Nung dumalo ba tayo sa Bible study o sa gawain ng Panginoon, okay ba yung ating pananamit? Ako po dumadalo, naka-short lang, nakasando, no? Ang wala lang, no? Pero unti-unti binabago ng Panginoon. Nalalaman na natin, no? Na ang templo pala ng ating katawan ay ang templo. Ito yung templo ng Panginoong Diyos. Di ba? Pati sa pananamit sa mga babae, sa lalaki, no? Nalalaman natin, no? Natuturuan tayo, no? Ng salita ng Diyos. Okay? So, healthy, sabi rito, lasting church growth is multi-dimensional. Pag sinabing multi-dimensional, hallelujah, yung sabi rito, maraming interest. My definition of genuine church growth has 5 facets. Every church needs to grow warmer through
fellowship. Kailangan po talaga kasama sa paglago yung fellowship. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung pag-uusap-usap, yung sa mga cell group, fellowship po yan. No? Nalalaman nyo yung bawat isa, nagkakakilanlan kayo. At ang maganda pa nun, yung mga bagay na bigat, no, na nararamdaman is naisisiwalat at naibibigay, naipapahayag, at yung bigat na yon ay talagang unti-unti nawawala at pinagpe-pray, no, ng bawat namumuno. So, sa ano pa? Deeper through discipleship. Lumalalim, no? And we are the disciple of Christ. Lahat tayo rito. Dinidisipulo tayo ng Panginoong Diyos, no? At mayroong mga pastors, leaders na nag-handle sa inyo, no? Na dinidisciple, no? Para lumapit sa Panginoon. Okay? Lumalalim. At ano pa? Stronger through worship, no? Hindi lang po yung pagtaas ng kamay, pag praise the Lord, pag amen. Hindi lang po yun yung true worship. And kahit na maraming pagsubok, nagwo-worship po tayo sa Panginoon. Yun ang tunay na worship, no? And sabi dito, stronger through worship, broader through ministry, no? And larger through evangelism. Yan po ang dapat, no? Pag sinabing broader through ministry, mas malawak, no? Pinapalawak pa yung ministry ng Panginoong Diyos, hindi yung ministry natin, no? Ng sarili natin, hindi. Ministry ng Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa aming pinananambahan, no, ang tawagan ay minister, no? Minister Randy, Minister Beverly, because nagmi-ministeryo tayong lahat eh, no? Minister Teresa, ganun. No, ganun ang tawagan, no? May pastors, no? Ganun po. Pero lahat po 'yan ay mga lingkod ng Panginoong Diyos. Now, ano po sabi ng Acts chapter 2, verse 42 to 47. Hallelujah. Babasahin ko po. Gawa. Ayan. Sa Gawa chapter 2, verse 42 hanggang 47. Sabi po dito ni Apostol Paul, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagkasama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin, no? So, ang pamumuhay ng mga sumasampalataya, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng biruin nyo, may unity, no? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito. At ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, ibig sabihin, talagang nandoon yung pagpupuri nila sa Panginoon, yung pagiging stronger, no, na magkakapatiran na ginagamit sila para sa iba. Kaya sabi dun sa verse 47, araw-araw may idinadagdag na kaluluwa, no? Kaya purihin ang Diyos, no? Pero kung tayo ay lalayo sa gawain, no, manghihina tayo, no? Parang uling na nalayo sa isang kumpol na uling na nagbabaga, mawawalan tayo ng apoy, no? So hindi maganda. So, sabi nito, these 5 facets of growth are described in the first church of Jerusalem. So the first Christian fellowship edified each other, worship, ministered, and evangelized. As a result, verse 47 says, and the Lord added to their number, no? Yun nga po, daily, araw-araw, no? Merong add. Those who were being saved. No? May nalalapit po ba tayo o may nailalapit po ba tayo sa Panginoon? Sa inyong mga gawain sa Panginoong Diyos? Sa inyong mga panambahan, sa inyong church?
mga kapatid, baka hindi na po tayo nakakapag-evangelism. Baka hindi na po tayo nakakapag-share ng salvation. Muling paalala sa atin nung nakaraan, nung sa prayer warrior, pinaalala yung about sa kahalagahan ng pagiging born again. Now naman po mga kapatid, pinapaalala sa atin, no, na kailangan po mga kapatid ay magpatuloy tayo, no, sa pag-share ng salvation, no. Tandaan po natin kung nagdo-double time ang kalaban, mag-triple time naman po tayo. Higitan pa natin, no? No? Na marami pang mailapit sa Panginoong Diyos, no? And ito pong aking kapitbahay, itong dalawa ay tulungan niyo po akong ipag-pray na mahayagan po itong mga kapitbahay ko na ito, no? At one day magkaroon din po ng Bible study rito sa tahanang ito, no? So yun po ano. At purihin ng Panginoon. So sabi rito, note a couple of things about this verse. First, God added the growth his part. When the church did its part, fulfill the 5 purposes. Second, the growth was daily, which means at the minimum, this healthy church had 365 conversion a year. No? Sa 365 days, kung iisipin po natin araw-araw na mayroong naidadagdag ang mga apostol nun, ay grabe, napakarami ang tumanggap sa Panginoong Diyos. At tayo pong lahat mga kapatid, no? Kung sisipagan lang natin, no? Ang pag-share ng Word of God, talagang marami. At maiinis sa atin ang kalaban. Talagang gagawa siya ng paraan para tayo pigilan, no? Na makapaghayag. Pero hindi, huwag tayong papatalo, no? Tuloy-tuloy ang pag-share ng salvation. So, what if this was the evangelistic standard every church had to meet in order to call itself a healthy New Testament church? How many churches do you think would qualify? No, sa tingin niyo. So, church grow is the natural result of church health. Kamusta yung church health natin? Kaya maraming church ang nag-grow dahil maganda rin ang kanilang spiritual health, no? Yung templo. Pero pansinin niyo, kung isang church ay madalas nagkakaroon ng silipan, ng tinginan ng mga kapintasan, no? Sabi nga ng Galatians, kung kayo'y magkakagawtan, no? Mauubos kayo. True. Ayaw ng Panginoon na nagkakagatan ng bawat isa sa atin. Ayaw ng Panginoong Diyos yan. Wala na magagamit. Panalo na naman si Diablo, no? Pag ganon. Pero hindi. Dapat lagi nating ipapanalo ang Panginoong Diyos. Amen? So, church health can only occur when our message is biblical. Lalago, syempre. Syempre, biblical talaga. Huwag yung kung saan-saan na yung sariling doktrina na ang ginagawa, no? Ang iniisip, no? So message is biblical and our mission is balance. Balance. Anong mission ay balance? Ang sipag-sipag natin sa gawain ng Panginoon. Sa ating mga panambahan, sa Zoom. Pero pagdating pala sa pamilya, hindi natin maasikaso ang ating mga anak, ang ating asawa. Hindi na natin ma-minister ang ating mga anak, hindi na natin ma-Bible study. Hindi balance yun. Kailangan, kung gaano tayo kasipag sa gawain ng Panginoon, no, sa kanyang kingdom, dapat ganun din tayo kabalance o kasipag sa ating pamilya. Because the first minister is family. Sipagan natin, no? Una sa pamilya. Ang sipag natin sa ibang tao, pagdating sa pamilya, tamad na tamad tayo mag-share. Tamad na tamad tayo mag-conduct ng Bible study. No? To God be the glory, mga kapatid. Ito po ang aking mga anak, no? Purihin ng Diyos. Nagba-Bible study po kaming 4. Yung aking asawa, minsan hindi free yan, eh, no? Dahil sa gawain, pero pag-uwi niyan, no? To God be the glory, no? Dito po sa tahanang ito na ipinagkaloob ng Panginoon.
ay patuloy na magpapalakasan ang bawat isa. And yun ang gusto ng Panginoon. Balance. No? Yung mission natin sa Panginoon, balance. No? So, ano pa sabi dito? Each of the 5 New Testament purposes of the church must be in equilibrium. No? Punto ng balanse. Yan. Equilibrium. No? With the others for health to occur. Balance in a church does not occur to overemphasize the aspect of the church we feel most passionate about. So, intentionally setting up a strategy and structure to force ourselves to give equal attention, no, to each purpose is what being a purpose-driven church is all about. Ano sabi rito? Equal attention. Busy tayo sa kingdom. Pero nakakalimutan natin ang king. Nakakausap pa ba natin ang king? Nakakapag-devotion pa ba tayo? Aray ko po. No? Nakakapag-niig pa ba tayo sa Panginoong Diyos? Mga kapatid? Tayo na po ang makakasagot niyan. At syempre, alam na alam niya ng Panginoon. No? So, yun lamang po, purihin ng Diyos. Yan po yung number 1. And number 2, sa susunod po na alamat, no? All large churches grow at the expense of a smaller churches. Ayan. Lahat daw ng malalaking churches ay nag-grow at the expense of smaller church. Nagsimula syempre sa maliit. Nagsimula sa isang maliit na Bible study, no? Yan po yung susunod nating topic. At kung lolobin ng Panginoon, you must, ito yung pangatlong alamat, you must choose between quality and quantity in your church. No? Hindi lang po quantity, yung paramihan, kundi dapat ay may quality rin. Yan po yung susunod na topic, no, na pag-aaralan po natin about dito po sa Book of the Purpose-Driven Church. So, tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lord, muli, salamat Panginoon sa pagkakaloob mo sa amin ng ganitong pag-aaral. Bagamat simple, pero minsan yung simple pa ang nakakalimutan namin. Marami na kaming napag-aaralang mga theology or kung ano man, pero minsan yung pinaka-basic pa, yun pa yung aming nakakaligtaan or hindi na ginagawa. Salamat o Diyos sa mga paalala mo. Bilang mga church, we are the temple, and salamat o Diyos na kinukurot mo muli ang aming mga puso bilang mga mananampalataya mo. Salamat Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.